Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito na po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir sa Surah An-Najm. Alhamdulillah, ito na po ang huling yugto ng ating pagbibigay ng pagpapaliwanag sa Surah Al-Najm o ang bituin. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa annahu khalaqaz zawjaini adh-dhakara wal untha. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 45, at katotohanan siya ang lumikha ng mag-asawa, lalaki at babae. Kaya po mga kapasistem, ito isa sa mga dapat nating maunawaan, dapat ilagay sa ating kaisipan na ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalawa lamang, babae at lalaki. Hindi pwede pangatlo, walang pangatlo, walang pang-apat, walang pang-lima. Bagkus dalawa lamang ang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala para magiging maayos ang ating kaisipan. Kasi nga sa panahon natin, promote nila ang LGBT. O may mga ik-ik pa yan, may mga plus-plus pa yan. Gusto nila ang mga babae maging lesbian o mga tumboy. Ang mga lalaki gusto nila magiging gay. Subhanallah, gay, bakla. O kaya magiging transgender ka. Papalitan mo ang kasiraan mo, ang kasarian mo. Papalitan mo, subhanallah. O kaya dual ka. Puro kalokohan talaga kung iisipin mo, kalokohan. Wala talagang magandang maibunga sa ating lipunan, kundi kalikuan, kundi kabuktutan. Sa pag-iisip, sa spiritual, at lahat ng bagay o lahat ng aspeto ng buhay. Kaya po mga kapatid sa Islam, itong dapat nating bigyan talaga ng halaga, lalo na sa panahon natin kung saan ang mali nagiging tama at ang tama ay nagiging mali. Kaya mag-ingat sa mga ganitong mga katuruan. Kaya alhamdulillah sa Islam, nanindigan talaga at tayo mga Muslim nanindigan sa katuruan ng ating reliyong Islam. Na lahat ng bagay ay nakabatay talaga sa atin. Alhamdulillah tayo, kahit sa pananamit, ang pananamit natin, kung lalaki, pang lalaki, kung pang babae, ay pang babae talaga. Hindi pwede na maghalo. Kaya sa hadith, sinusumpa talaga ng mahal nating propeta Muhammad SAW ang mga lalaki na nagiging bakla o kaya ang mga babae nagiging tumboy. Kaya ayun, isa sa mga ano doon. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, min nutfatin idha tumna, mula sa patak kapag pinapalabas. Kasi alam naman natin mga kapatid, ang nutfa, yun ang tinatawag nating egg cell. Ang nutfa galing yan sa patak na likido. Ang egg cell at ang sperm. At kapag pinapalabas to, ibig sabihin dito sa sinabi ng Allah na meron talaga tayong pinagmulan mula sa ganitong patak lamang. Kasi nga ang tao, dapat alam niya to. Meron siyang pinagmulan na mula talaga siya sa nilikha. Kaya huwag siyang magyabang, huwag siyang magmalaki, huwag din siyang maging sutil sa mga itinuturo sa kanya. Kasi nga pinapaalalahanan ka dito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw tao ka, mula ka sa patak. Kung iisipin mo, malapakahamak mo na bagay mga kapatid, dyan ka nagmula. Kaya kung lumaki ka na, naging matatag ka na, meron ka ng yaman, huwag kang magmalaki kasi mula ka nga sa nutfah. Tapos mga kapatid sa Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna alayhin nash'atal ukhra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
katotohanan na sa Kanya ang iba pang pagkalikha. Tingnan nyo. Kaya dito sa ano na ito, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat kung iisipin mo, lahat ng mga patak, hayop man, tao man, isda man, o ano pa dyan, lahat mga stages, mga kapatid, mga cycle. Kung titigdan mo talaga, kung sample sa mga tinatawag nating human embryo, titigdan mo magkatulad yan. Magkatulad sa nakatakdang panahon. Pero pagkadating ng isang yugto dyan, nag-iiba ang kanilang anyo. Subhanallah. Kaya dito sa ano na ito, sa time ng nutfa pa lang siya, nag-develop pa lang siya, sa time na nagiging medyo mas mataas ng kanyang yugto, ang isda nagiging, ang kanyang paa nagiging may kaliskis, nagkakaroon siya ng parang buntot ng isda. O ang mga baka nagkakaroon ng dalawang paa na mayroong buntot. Subhanallah. Ganun, kasi nga sinabi ng Allah, sa Kanya pa ang iba pang pagkalikha. Yun ang tinutukoy pala dito, mga kapatid, na specific talaga pagkasabi dun. At ngayon lang natin ito natuklasan. Na specific na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, halos magkatulad, tao man o hayop man, magkatulad sa ganung stage, pero nag-iiba siya sa time na dumating sa ganitong yugto. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa annahu huwa agna wa akna. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasunod ng talata, tunay na siya ang nagpayaman at nagpasapat. Dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lubos nating maunawaan ng pera na hinahawakan natin, mga kapatid. Ang yaman na pinagmamalaki mo dito sa mundo ay pinahiram lang yan ng Allah. Siya po ang nagpayaman sa atin. Kaya wag na wag mong angkinin yan. Kapag mayroon kang yaman, wag na wag mong kalimutan magpasalamat sa Allah. Alhamdulillah. Kapag hindi mo yan ginawa, kinalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus pinutol mo pang ugnayan mo sa yung may kapal, ay talagang maparorosahan ka talaga at mapabilang ka pa sa pabaya. At alam natin, mga kapatid, kapag ikaw naging pabaya, nalilimutan mo lahat ng mga obligasyon, nalilimutan mo lahat ng mga pinag-uutos sa iyo. Yun ang kinakatakutan natin bilang bilang namumuhay dito sa mundo, kapag kinalimutan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga yaman na yan, pinahiram yan ng Allah, pinahawak lang sa iyo. Kaya hawakan mo lang yan. Huwag kang magmayabang. Tapos nagpasapat. Allahu Akbar. Ang iba kasi hindi naman pinayaman, ang iba naman medyo mahirap. Pero pinasapatan na naman sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ibon nga kahit lumipad siya doon, nakahukay sila, makakahanap sila ng pagkain. Lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan talaga ng kasapatan. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu huwa rabbus syi'rah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na siya ang Panginoon ng Cyrus. Ang Cyrus na ito, mga kapatid, yun po ang tinatawag sa Arabic na syi'rah. Ito po ay bituin. Siya ang Panginoon ng bituin na tinatawag nating Cyrus. Kasi ang bituin na ito, napaka nagniningning talaga sa gabi. Alam na alam to ng mga nauna. At ang problema, tingnan nyo, mga utak talaga ng mga nauna. Lalo na ang utak paganismo, nakakatakot talaga. Ang ibon, ang na ito, bituin na ito, sinasamba nila, mga kapatid, subhanallah. Ang syi'rah na ito, Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, tunay na siya ang Panginoon ng bituin na ito, ng Cyrus na ito, ang syi'rah na ito. Ang inaangkin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos doon ka magsamba. Mali. Dapat doon ka mismo sa may-ari. Dapat doon ka sa may Panginoon ng bituin na yun. Doon ka sasamba. Kaya yun ang mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapaalala sa mga lumihis sa
katuruan. Huwag kang lumihis sa katuruan. Dapat talaga, sambahin mo talaga ang Diyos na nag-iisa. Yun si Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Tapos, yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan ulit dito. Sabi niya, wa annahu ahalaka adanil ula. Ha? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katunayan, siya ang nagwasak sa mga naunang Ad. Sa mga naunang Ad, alam naman natin mga Ad, mga tribo yan sila doon sa Yemen. Pinakamayamang mga tribo sa panahon na yun. Galing yan sila kay Ad bin Iram bin Nuh. Ibig sabihin sa mga galing kay Nuh, kay Noah, kaniyang mga supling na pala yun, mga supling ni Nuh alayhi salam. Kaya dahil doon mayayaman sila mga kapatid, nagpatayo pa sila ng napakalaking palasyo. Kung sa kasaysayan pa, nilagyan nila ng mga dekorasyon para makita ng mga tao mga kapatid, para makita ng mga tao na kumikinam talaga ang kanilang palasyo. Tanda ng kanilang pagiging mayaman. Ganun sila. At dumating nga si Propeta Hud. Tinawag sila, inanyayahan sila. Dahil sa kanilang mga yaman, mga kapatid, dinala sila sa pagtakwil. Tingnan nyo, ganun palang tao. Kapag may yaman, nagiging sarado ng utak. Kaya mag-ingat kayo sa yaman, mga kapatid. Baka magaya tayo kina Ad na naging sarado ng utak. Kaya pinurusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam yung parusa sa kanila? Napakatindi. Ang parusa sa kanila, pinadalahan sila ng hangin, unos, ibig sabihin parang bagyo eh. Napakalakas ng hangin na yun mga kapatid. Na umiral ng 8 araw at 7 gabi. Tuloy-tuloy na unos ng hangin, subhanallah. Parang bagyo talagang dating eh. Kasi nasa sila eh. Hanggang nawasak, parang sa Quran pa, sa suratul Haqqa, nabanggit doon na parang mga datilis sila na binunot sa lupa. Ganun ang subhanallah kung iisipin mo mga kapatid. Puno, nabunot dahil sa hangin. Ganun ang nangyari sa mga tribo ni Ad. Kahit anong tago mo sa palasyo mo, kahit anong pagmamayabang mo sa iyong gusaling itinayo, kapag dumating ang parusa ng Allah, wala talagang kawala. Bagkus magigiba lahat ng iyong ipinundar. Tapos parurusahan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon mga kapatid, nalipol sila lahat, subhanallah. Nawasak. Kaya humingi tayo ng saklolo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana huwag tayong magaya sa tribo ni Ad na pinadalahan lang ng hangin. Kita mo sa California nga eh, hangin at apoy. Nasunog bahay nila. Kung isip-isipin mo talaga paano umakyat ang apoy, napakabilis. Nilamon lahat ng mga bayan nila. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid sa parusa ng Allah. Mag-ingat tayo, hindi tayo kumpiyansa. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa thamuda fama abqa. At sa mga Thamud, kaya wala siyang itinira. Tingnan nyo, mga Thamud na naman. Alam naman natin mga Thamud, pinadalhan naman sila ni Propeta Saleh. Si Propeta Saleh ay binigyan ng himala. Pinalabas niya doon ang napakalaking kamilyo. At ang kondisyon, painumin ng isang araw at sa sunod na araw ay gagatasan nila. At huwag nilang hihipuan ng masama o pinsala ang kamilyo. Yun ang kanilang pakipagtipan sa Diyos. Ngunit naghimagsik sila at kinatay nga nila ang kamilyo. Dahil doon, kinatay nila, kinain nila, subhanallah, nag-iba-iba ang kanilang kulay sa loob ng 3 araw mga kapatid. At dumating na nga pagkatapos dumating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala.
at nalipol din sila. Kaya subhanallah, alam niyo natira sa kanila doon, mga inukit nilang mga bundok na hanggang ngayon nandoon pa sa Madainos Saleh, nandoon pang kanilang mga inukit na mga bundok. Napakatindi ng kanilang kaalaman, mga kapatid, kasi nga inukit nilang bundok Napakatindi talaga ng pagkaano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pagkakataon para sa kanila. Binigyan sila ng pagkakataon, binigyan sila ng pabor, ngunit ginamit naman nila sa pagsuway naman sa Diyos. Tapos ano pa? Sino pa ang mga pinurusahan? Binanggit dito, wa qaumin Nuh min qablu innahum kanu adlama wa atgha. Sinabi dito sa mamayanan ni Nuh, tunay na sila noon ay mapang-api at mapagmalabis. Tingnan nyo, mapang-api at mapagmalabis. Totoo naman talaga sa time ni Nuh alayhis salam. Ang ginawa nila, subhanallah, nandyan na si Nuh sa loob ng ilang taon sa pag-anyaya niya. Kahit sa nabanggit sa Quran, 950 years. Kung ano pa, sa Quran, 1,000 maliban sa 50. Ibig sabihin, 950 years ang kanyang pag-anyaya hanggang nagdisawa sila. Kapag dumadaan sila, tinatakpan nila kanilang mga mukha at tinatakpan nila kanilang mga tainga, na ayaw nila makarinig kahit anong mula kay Nuh alayhis salam. Kaya sinali siya sa mga mapang-api at mapagmalabis. Ano pa sinabi pa dito ng Allah, mga pinurusahan? Pinurusahan din, wal mu'tafiqata ahwa, at itinaob ang bayan. Ang bayan na ito, tinutukoy dito ang Sodoma at ang Gomora. Tribo pala to ni Lut. Pinurusahan sila, tinaob, subhanallah. Kung iisipin mo, mga kapatid, nakakatakot talaga to Sa ibang talata, pinaulanan pa sila ng bato. Kasi nga, pinalipad muna sila Dahil doon, nag-ulan muna ng bato, tapos itinaob sila. Ganon ang pinarusa sa mga tribo ni Lut. Kaya, auzubillah, mga kapatid sa Islam, mag-ingat kayo. Ginawa nila, karumal-dumal kasing ginawa nila. Nang lalaki sila. Mga lalaki na nga, nang lalaki pa, auzubillah. Kaya mga homosexual na yan, hindi yan karapat-dapat magiging pinuno o kaya mangingibabaw sa ating lipunan, kasi nga baka darating ang mga parusa at madadamay lahat ng mga inosente. Kaya kung kapag nararamdaman mo yan sa anak mo, pagsabihan mo kaagad, o kaya maramdaman mo sa pamilya mo, bigyan mo kaagad ng babala, kasi nga pinurusahan ang mga tribo ni Lut. Tapos sabi ng Allah, sinabi pa dito, paggasyaha magasya. Sabi ng Allah, at tinabunan sila. At tinabunan pa muli, tinabunan sila kasi kinulong sila binagsak talaga sila sa lupa. Hanggang ngayon, mga kapatid, nandyan pa kanilang mga bakas doon sa tinatawag natin na Dead Sea. At ang Dead Sea na yun, hindi naman talaga yung dagat pero sa sobrang init, sa sobrang asin, nagiging kaya tinawag na lang nila na Dead Sea. Kasi hindi ka doon hindi ka tinatawag na malulunod, hindi ka malulunod. Lulutaw ka lang kasi nga sa sobrang asin. Kaya yun, at nataklasan nila ang mga bahay doon ay nakakulob, subhanallah. Kasi nga pinarusahan nga sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito, "Bi ayhi ala rabbikuma tatamara." Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon na inyong pinag-aalinlangan. Kaya nag-aalinlangan pa kayo sa mga kaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan na yan ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinag-aalinlangan nyo pa. Nagbulag-bulagan pa kayo. Anong dahilan nyo? Pinalabas na lahat ng mga babala,
pinalabas na lahat ng mga balita, pinakita pa sa inyo mga bakas. Sa totoo lang, may mga bakas to eh. Katulad kay Noah, nakita ang arka. Kina Noah, kina Tamud, nakita rin ang bakas. Kina Ad, nakita rin ang merong Madina, merong lungsod doon na walang nalaman, na lang, bakas na lang ng pundasyon, subhanallah. O ang mga tribo ni Lut, na kinulob ang kanilang mga bahay, subhanallah. Kaya yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kayo, mag-aalinlangan pa kayo, nagdududa pa kayo kung totoo kaya yun o hindi. So, meron pa kayong mga saksi, nandyan na nga ang bakas tapos mag-aalinlangan ka pa. Kaya yun ang isa sa mga nakakatakot na mga pangyayari na dapat paniwalaan mo, kapatid. Tapos isabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hadha nadhirun min nuduril ula azifatil azifah laysa laha min dunillahi kashifah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang mga isang tagapagbabala mula sa mga naunang tagapagbabala. Kaya mga babala ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pangpukaw yan ng ating sarili, mga kapatid. Sa totoo lang, pinupukaw ka na ikaw ay dapat mag-isip-isip ka na bago ka magiging bangkay. Bago ka magiging bangkay, kapatid, dapat mag-isip-isip ka na kasi may mga babala na pala si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagbibigay na siya ng mga, kasi nga malapit na ang oras na palapit. Palapit na nga, pumapalapit pa. Ganun ang oras, mga kapatid. Kaya si Prophet Muhammad Salam, sabi niya, ang araw na paghuhukom at ako ay parang ganito. Parang galitin ninyo ang kanyang mga daliri. Dito ang araw paghukom, itong maliit, ito ang kung kailan siya ipinadala. Kaya napakalapit na po ng araw ng paghukom. Ito na po ang sinyalis, mga kapatid. Naglalabasan na nga ang mga minor sign. Inihintay na lang ang mga major sign. Kapag lumabas ang major sign, sunod-sunod na yun. Nakakatakot na yun. Kaya kung sasabihin mo, maging robot muna tayo, hindi, wag mo nang hintahin yun. Baka dumating yung bago ang mga robot, subhanallah. Kaya yun ang isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos tandaan nyo, laysa laha min dunillahi kashifah. At wala para roon bukod pakiala ng anumang tagapawi. Walang tagapawi ang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating at darating talaga. Kapag dumating, mga kapatid, sa Islam, walang makakapigil doon. Walang itutulak niya. Wala. Ang iba kasi sabi nila, papadalahan namin ng missile, papasabugin namin. Subhanallah. Hindi mo kaya yan pigilan kahit anong high-tech ang sinasabi nyo. Kapag dumating yan, wala kang magagawa. Kasi nga, utos yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag kanyang itinakda at mangyayari. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, kadugtog dito, afabihadal hadithi at ta'jabun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya bakit sa salaysay na ito kayo'y nagtataka? Nagtataka pa kayo, subhanallah. Lahat-lahat na binigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala, tapos kayo nagtataka pa kayo. Watadhakuna wala tabkun, at kayo ay nagtatawanan at hindi umiiyak, at kayo ay nalilibang, subhanallah. Mga patanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, may patama talaga sa atin eh. Ito tinutukoy sa totoo lang, tinutukoy dito mga Quraysh. Kasi nga sila, tawanan lang sila, nagtataka sila, o ano pa dyan. At pati na rin, leksyon na rin sa atin to. Na dapat huwag nating gayahin ang mga Quraysh. Sila nagtataka sa balita na yan. Nagtatawanan lang. Nagtatawanan at hindi umiiyak. Subhanallah. Tapos nalilibang pa sila. Alam naman natin kapag tao nalilibang, mga kapatid, pabaya talaga yun. Hindi sila nag-iisip ng maayos. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala sinagot dito. Dahil sa sa pagtatanong na yun, kapatid, ang panghuli sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magpatira, kung gayon, magpatira pa kayo
at sambahin si Allah. Subhanallah, lahat sa balita sa Sahih Bukhari, lahat ng nakarinig doon, sila Muslim man, musyrik man, pagano man, hindi Muslim man, lahat nagpatira pa. Maliban lang sa iilan. Kaya nagpatira pa sila subhanallah sa time na narinig niya. Kasi grabing impact sa pagtatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtataka ba kayo? O tumatawa lang kayo na hindi umiiyak? Kayo nalilibang kayo? O ano pa dyan? Kaya ang sagot doon sa tanong, napatira pa talaga sila sa sobrang lakas ng impact ng Quran sa kanilang mga puso. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, na tayo, maskin Muslim ka man, o hindi Muslim, nakita natin na mayroon talagang malakas ang impact ng Quran. Sa kaysaysayan, mga kapatid, kahit mga kahit mga hindi Muslim, kapag makabasa ng Quran, grabe nga ang nila minsan nagtataka talaga sila, bakit ganito, ang gaganda ng mga pinagsasabi. Quraish titigas na ng ulo, nakapagsujud pa sila. Doon nga sila natauhan Sabi niya, bakit nagsujud tayo? Na-magic tayo ni Muhammad, subhanallah, yun pang kanilang palusot. Na-magic raw sila, na nakulam raw sila, bakit sila sumama sa pagpapatira pa. Kaya sa Islam, mga kapatid, yun ang mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, na patunay talaga na ang Quran ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pagbigay natin ng mga kapatid, ang sura Najm na yan, mga kapatid. Ang suratul Najm, mga kapatid, yan isa sa mga pinakamagandang kasaysayan, magandang kabanata yan na nagpapatunay na ang Quran, mga kapatid, malakas ang epekto kapag ikaw mayroon talagang paniniwala. Kasi mga Quraysh, sa totoo lang, mayroon naman talaga silang paniniwala pero sa katigasan talaga ng kanilang ulo, ayaw lang nila sumunod. Tingnan nyo sa time na sinakop na sila, ng Muslim sila lahat-lahat. Kasi ganun alam naman nila yung totoo kay Muhammad. Totoo ang Quran. Tinatakpan lang nila. Ayaw lang nila paniniwalaan. Kasi nga, sa pride na tinatawag natin, sa pagyayabang, sa pagmamalaki. Kaya mga kapatid, sa Islam yan, isa sa mga dapat nating ingatan, mga kapatid, yung pride na yan. Basahin na lang natin ang Quran o walang pagyayabang. Makapagsujud din, kapag makapagsujud ka, gagaan pang loob mo. Tapos hindi mo pasisihin si Allah subhanahu wa ta'ala, magpapasalamat ka pa. Sa sobrang ganda ng pagbabasa natin sa Quran. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.